last night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. He is my I'm not my I'm not my Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to fall. Hello, Mike. Ayan po. Sige. Sige, good afternoon. Welcome po sa ating Daily Bible Study. Magpapatuloy po tayo no sa ating pag-aaral sa Book of John. Kahapon po natapos po tayo sa verse 30. So, bilang pagsisimula, basahin muli natin yung part para po mas magkaroon tayo ng makita natin yung konteksto nito, no? So, siguro maganda na simulan natin basahin sa verse 28. So, babasahin natin yung 28 hanggang 38. Okay? So, sige po. Dad, pakibasa po yung 28 hanggang 38. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, "Halik kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo." Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Samantala, hinimok siya ng kanyang mga alagad, "Rabay, kumain ka." Subalit sinabi niya sa kanila, "Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba sinasabi ninyo,
May sapat na buwan pa, may 4 na buwan pa, at darating na ang pag-aani. Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at ang inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang nag-aasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. Okay? So, salamat sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Lahat ng ito ay biyaya mo sa iyong habag at iyong awa. Sa araw-araw na kami ay patuloy na nagkukulang, ang iyong biyaya ay sapat upang punan ng lahat ng iyon. At ito'y sapat sa aming kaligtasan, sapat sa aming kapatawaran, at sapat sa pagpapalakas muli kung mayroon man pong mga bagay na nagawa. Salamat Panginoon dahil patuloy ang iyong paglilinis at ang pagpapabanal sa bawat isa sa pamagitan ng Espiritu Santo. At sa iyong salita, O Diyos, kami ay magkakaroon ng mga pagbabago sa isipan na ito ay patuloy na mahulma ayon po sa iyong kalooban, na sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay ay malalaman namin kung ano po ang dapat gawin na naayon po sa iyong kalooban. At salamat Panginoon na sa banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin at magpapaliwanag ng lahat ng ito na nakasulat sa iyong salita. Purihin ka, O Diyos, ito aming palalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, kung matatandaan niyo po kahapon, napag-usapan po natin kung paano po niligtas or yung pagbabago talaga nung Samaritana. No? Kung babalikan niyo po yung verse 28, iniwan niya po yung banga ng tubig at doon po siya bumalik sa lungsod at sinabi niya po sa mga tao, verse 29, halika kayo, no? Tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin na lahat ng mga bagay na aking ginawa, ito na nga kaya ang Kristo. So, malinaw po dito na atin po na pag-aralan na na-convert po talaga siya. No? And verse 30, lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. So, may dadagdag lang po ako dito sa verse 30. Kung mapapansin niyo po, no, yung mga alagad, tandaan niyo po, yung mga alagad po, pumunta po sila sa lungsod. Di po ba? Para bumili ng pagkain. No? Pero makikita nyo, hindi po sila naghayag. Hindi din po sila naghayag. Hindi sila nag-proclaim no, ng pangalan ni Jesus. Pero makikita nyo dito na yung babae na Samaritana po, siya yung naging dahilan upang lumabas ang mga tao or mga Samaritano at pumunta sa Panginoong Jesus. So kanina nabanggit po ni Tita Susan yung kumbaga nga naisip niya na parang hindi pa ako ready na maghayag ng salita niya kasi meron pa ako sa sarili ko na mga kainaan sa pamilya, sa loob ng tahanan, meron pa mga ganito. Well, maganda po na naiisip po natin ayon. Kumbaga, iniingatan natin yung reputasyon din talaga ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kasi nga po, yun nga, gaya nga po na nangyari sa mga Israelita sa Old Testament, di ba? Nilapastangan po nila ang pangalan ng Diyos sa iba't ibang bansa sa pamagitan ng kanilang mga hindi pagsunod, no? So tama po 'yon. Pero mabibigyan ko lang din po kayo ng ano ba 'to? Yung mag-ingat din po tayo sa ganong pag-iisip din kasi baka minsan iniisip natin na kailangan muna natin maging perpekto bago tayo maging karapat-dapat. Well, actually hindi po tayo kailanman hindi magiging perpekto, no? Yung ating pagiging perpekto ay sa pamagitan lang talaga ng katuwiran talaga ng Panginoong Jesus na siyang isinalin sa atin. Yun lang po talaga yung katuwiran na meron tayo. Pero ang gusto ko lang po sabihin, siguro
meron lang din certain point na level siguro na iniisip si Tita Susan na baka sa ganitong ano pwede na. Pero ayun po, lagi lang talaga tayong mag-rest sa grace, no? Yung biyaya lang talaga. Na yes, meron talaga tayong mga pagkakataon na sa loob ng ating pamilya ganito yung nagagawa natin. Pero sana hindi 'yun ang maging dahilan upang hindi natin mahayag yung salita ng Panginoon. Well, pwede natin siya gawin at magiging encouragement siya sa atin na kumbaga, ako naghahayag na ako ng salita, so mas magiging maingat pa talaga sa mga tugon, sa mga reaction pagdating na sa loob ng pamilya. So sinabi ko po ito para sa lahat, no? Kasi baka din hindi niyo lang sinasabi, may ganun din kayong pag-iisip, baka naman ang iba sa inyo iniisip ninyo, kulang pa ako sa pag-aaral, so hindi pa ako hindi pa ako makapag-share. Meron naman bata pa ako kaya hindi pa pwede. Mga ganung mga iba't ibang dahilan po. Pero lagi niyo pong tandaan, yung babaeng Samaritana po no. ah, ang kailangan niya lang para maghayag is makilala niya kung sino ang Kristo. Yun lang. And sinabi niya, ito ang Kristo. Actually, yun po yung gospel. Okay? That's the gospel. Si Jesus ay ang Kristo. That's it. Kahit simpleng pagsasabi lang po ng ganun, you already share the gospel. Well, yes, alam ko po sa panahon natin, kailangan talaga ng mga tao na, bakit siya? Bakit ganito, ganyan? Well, maganda po na atin po yun ma-explain. Pero, sana hindi po tayo maging masyadong, ano tawag ba? Wag natin limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon, no? Kahit magsabi ka lang na si Jesus ay ang Kristo, siya po ang tagapagligtas. Gospel na 'yun no? And ito lang po, ang Panginoon po ang may kayang, 'yun nga, sabi nga ni Tita Susan kanina, ang Panginoon lang talaga ang may kakayanan na kumilos sa buhay ng taong 'yon. And I believe, na gaya ng Samaritana, na narinig niya lang na si Jesus ang Kristo, na born again siya, inactivate na ng Holy Spirit, no? Parang ganun po, no? Kasi by the grace of God, naunawaan na natin na ang pagkilos ng banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng kakayanan sa atin upang matanggap ang espiritual na mga bagay at unang-una, yung kaligtasan, no? And yun lang ang kailangan marinig ng isang tao na ililigtas ng Panginoon. Si Jesus ay ang Kristo. And God, no, by providence of God, ang taong yung maliligtas. So wag po nating lilimitahan. Kasi pag ganun po, baka hindi natin namamalayan, human effort na lang din talaga. Kasi pwedeng mangyari ganito eh. Okay, sige na, sabihin nating medyo na okay mo na yung pamilya mo, na okay mo na yung pag-aaral mo, nag-share ka. Tapos, ang tagal mo na nag-share, bakit walang tumutugon? Alam niyo ang pwedeng mangyari dyan? Ginawa ko naman ng lahat. Bakit gano'n? Madidismaya ka, magsisimula. Kasi bakit? Kasi sa una pa lang, ang naging batayan mo na para maihayag ang ebanghelyo is yung sarili mong kondisyon. Pero lagi nating tandaan, no, ang Panginoon ang magliligtas. Siya lang ang tagapagligtas. No? So wag po kayong mag-alala. Wag po kayong mag-alala, no? Kaya nga nang sabi ko, maganda rin po 'yun kasi makaka-encourage din talaga siya at sa bawat isa sa atin na okay, naghahayag na ako ng salita ng ebanghelyo. So kailangan ko pang mas mag-ingat, kailangan ko pang mas bantayan yung salita ko, kailangan ko pang mas bantayan yung reaction ko, yung emotion ko. Kailangan ko pa talagang mas mag-aral, mas nagbigay ng time sa pananalangin. So, lagi niyong tandaan, biyaya lang po talaga lahat, no? So, yun lang po yung gusto kong maidagdag din dito sa verse 30. Biruin niyo po yung mga alagad, no? Natututo na sila kay Kristo, na 'di ba? Marami na din silang nakitang mga kapangyarihan, kababalaghan na ginawa ng Panginoon, pero itong babaeng ito, narinig niya lang. 'Di ba? Sabi ko nga po kahapon, wala pong tanda, walang kababalaghan na ginawa ang Panginoon dito. Nakipag-usap lang siya. Sinabi niya lang, ako nga. 'Di ba? Sabi niya, ako nga ang Kristo. And that's it. No? And then yun na sinabi niya. Halika kayo, tingnan nyo. No? Ito na ang Kristo. Ito na nga ba ang Kristo? No? Yun ang sabi niya. So, ayun po. Okay lang po tayo na intindihan po natin yon. Okay? So, by God's grace, no, thank you sa Kanya talaga. So, verse 31.
Samantala, okay na. So, yung verse 30 po, ito na po yung time na lumabas sila sa lungsod. Yung sila po dito, yung mga ano po to, yung mga Samaritano. Okay, yung mga sinabihan nung Samaritana. Now, imagine niyo po, papalabas pa lang sila. Okay? Papalabas pa lang sila. And then 'di ba nasa scenario po tayo na nag-usap po, dumating na po ang mga alagad. Umalis ang babae, 'di ba? Umalis ang babae, doon siya nag-evangelism. Sabihin natin evangelism. Now, habang yung time po na nangyayari 'yon, ito muna yung nangyari sa gitna nun. Okay? Yung verse 31 hanggang 38. Okay? Naintindihan niyo po? Pupunta tayo sa scenario na kung saan umalis na yung babae, maghahayag na siya ng mag-evangelize na siya, and then papunta. So sa mga time po na yon, ito po yung nangyari sa time na yon, verse 31 hanggang 38. Tingnan natin kung ano po yung ating matututunan dito. And ano yung connection niya sa tagpo. Okay po? 31. Samantala, hinimok siya ng kanyang mga alagad. So babalik tayo, alagad at ang Panginoong Hesus. Hinimok si Jesus, siyang Panginoong Hesus ng kanyang mga alagad, Rabbi, kumain ka. Okay, simple question lang po, para lang may discussion. Bakit po nila ito nasabi? Rabbi, kumain ka. Bakit po nila nasabi? Ano lang to, simple question lang. Para lang mabalik tayo sa konteksto. Bakit ito ang sinabi ng mga alagad niya? Rabbi, kumain ka. Lumabas kasi yung mga alagad upang bumili ng umanap ng pagkain. Kaya pagdating nila, yun ang kanilang inalok sa Panginoon. Okay. Excuse me. Gab, parang nandyan yung Gab? Okay. Okay. So, tama po yun. Pumunta sila, kasi nga, pumunta sila ng lungsod para ng pagkain, bumili ng pagkain. Kasi, tanghaling tapat nga naman. Okay. Tanghaling tapat po ngayon, nung oras na to. Noon time, okay, lunch time po to. Kaya, natural. Sasabihin nila, Rabbi, kumain ka. Okay, naintindihan niyo po yan? Okay, verse 32. Subalit sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. No? At, yun po yung tugon. Yun po ang tugon ng Panginoong Jesus sa kanila. Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. So, ano po yung ma-observe nyo po dito? At kung nakapag-aral po kayo, paki-share po yung natutunan nyo po dito sa verse 32 at bakit ito yung tugon niya. Tandaan nyo po, wag po kayong aalis sa konteksto, wag po kayong aalis sa nangyayari sa panahong ito. Okay? So, sabi niya, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Bakit ganito ang tugon niya? Sige po. Hindi kasi nga, di ba, nung habang wala nga sila, yun nga, di ba, siya, yun nakausap yung Samaritana. Di ba, meron din tagpo na yung tungkol sa tinapay na tapos ang tugon ng Panginoon ay hindi sa tinapay lamang nabubuhay. Parang ganun ang ang laging ng Panginoon. Tsaka kasi sabi rin kasi sa sa verse 34. Verse 30? 4. 34? Sige po, Dad. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Kumbaga, ang pag-ahayag, kumbaga yung sa ibang tao. Yung ginagawa niya sa Samaritana. Kumbaga, masasabi natin, ano ba yun?
Ah, yun nga. Sabi rin sa 34 kasi, yun yung gawain. Kumbaga, pumunta siya rito sapagkat yun yung kanyang gawain. Mhm. Ang dami po. Mhm. Okay. Yes, actually, tama po yung ano, no, na-share po ni Daddy na kumbaga, ito talaga yung kasi yung purpose ng ating Panginoong Jesus. And actually, yung sagot niya po dito, hindi po siya naging ano, no, hindi po siya naging parang nagmamalaki or hindi po siya naging parang ano ba, yung parang 'di ba sa sitwasyon natin, magsasabi ka ng gito tapos ibang isasagot parang "Ang seryoso mo naman." 'Di ba parang gano'n ba? Ano lang, pagkain lang naman, eh, parang gano'n. Bakit gano'n agad yung tugon mo? Well, actually po, ganito po ang tugon ng Panginoong Jesus. Kasi yun po, pagpapakita na ito talaga yung purpose niya. And isa po sa bagay na pinapakita nito, kung babasahin niyo po yung buo, no, yung 31 hanggang 38, kasi po meron po siyang ituturo sa kanyang mga alagad. Gagamitin niya po itong tagpong ito upang turuan sila sa bagay na kanilang gagawin sa hinaharap. Sa bagay na kanilang magiging focus. At actually, yun nga, sabi ni Daddy, ang sabi nga ng Panginoong Yesus sa verse 34, di po ba? Ang aking pagkain ay gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. No? So, actually, yung time frame na ang Panginoong Yesus ay nandito po sa mundo for 3 years, yung part po kasi yun eh. Masasabi natin na kompleto na po ang pagliligtas. Okay? Yung namatay po ang Panginoong Yesus at nabuhay sa ikatlong araw at bumalik po sa kalangitan. Natapos na po yung pagtutubos, pagliligtas. Kaya nga sabi ng Panginoon sa krus, 'di ba? It is finished. Tapos na. 'Di ba? Tapos na. Pero pero meron pong isang bagay na nagpapatuloy pa rin. Okay? Ano po yung bagay na nagpapatuloy pa rin? Pag-harvest. Pag-harvest. Okay? Kaya 'di ba kung matatandaan niyo po hanggang 38, harvest ang ginagamit ng Panginoon dito eh, no? 'Di ba? And kung matatandaan niyo po sa ating mga nakaraang series sa Acts, yung nagsisimula pa lang po tayo sa Acts, atin po natutunan doon, 'di ba po yung araw ng Pentecostes na bumaba po ang Espiritu Santo? 'Di ba Pentecostes is ano po 'yun? Harvest. 'Di ba? Ang unang mga mananampalataya that time, sila po yung tinatawag na unang bunga ng iglesia. Tatandaan niyo po, 'di ba? Silang unang bunga, sila yung unang harvest. Okay? So, kumbaga, iisipin natin sa konteksto natin, nasa ano talaga tayo ng kumbaga, it's harvest time. Harvest time. Okay? So, yung bagay po na pag-harvest, it's ongoing. Kaya ito, kung babalikan natin dito, ito po yung ituturo ng Panginoong Yesus sa mga alagad niya. Okay? And sinasabi niya dito sa verse 32, ako'y may pagkain na hindi nyo nalalaman. And eventually, malalaman nila. No? Ito sa kalaunan. And makikita po natin dito na kumbaga, ganito pala talaga basta alam mo talaga yung priority ng buhay mo. Alam mo talaga yung halaga ng buhay mo. Yung mga bagay talaga dito sa mundo. Yan, for example, yung physical bread, yung pagkain. 'Di ba? Hindi mo na yun maaalintana eh. 'Di ba? Sino dito yung parang ito yung mga estudyante, 'di ba kapag meron kayong exam or project na ginagawa, minsan hindi na tayo kumakain. 'Di ba nagagawa nating hindi kumain? Bakit? Kasi alam natin na kailangan natin tapusin yung bagay na 'yon. 'Di ba? Kahit siguro sa mga parents, 'di ba? 'Di ba po pag may project po kayo sa bahay, 'di ba? For example, paglilinis, kailangan ng tapusin 'yon. So i-delay niyo muna yung pagkain niyo. 'Di ba? Parang ganon. Nagigets niyo po 'yon? Parang ganon din po pinapakita ng Panginoong Hesus. Yes. Siya po ay tao. Siya po ay tao. Nagugutom siya kaya nga binalikan ko yung ano dito eh, no?
Kung makita nyo dyan sa verse 6, dyan sa verse 6, no? Unang part ng chapter 4. Anong sabi dyan? Anong pagka-describe dyan? Naupo siya sa tabi ng balon. Okay. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. So, anong pinapakita niyan? No? Pinapakita niya na, humanly speaking, ano talaga, napagod ang Panginoong Jesus and masasabi natin na gutom siya. No? Pero, sa pag-uusap nila ng babae, no, nung pagdating ng mga alagad niya, hindi niya sinabi, asan na yung pagkain? No? Pero sinabi niya, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. No? And verse 33, kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? No, yun yung sagot ng mga alagad. No, kasi nga akala nila kumain na. Akala nila dito, may kinain siya na hindi natin alam kasi kaya siguro may nagdala ng pagkain sa kanya. Kasi pagdating natin, sasabihin niyang ganon. Parang ang naisip nila, kumain ng Panginoong Yesus. Pero, tumugon ng Panginoong Yesus sa kanila, sa 34, ang pagkain ko, binigyan linaw ng Panginoon, hindi physical na pagkain, walang nagbigay ng pagkain sa kanya, but ang pagkain niya ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. At ano nga nangyari bago nito? Niligtas niya ang Samaritana. No? Yun ang kalooban ng Diyos. 'Di ba? Sa simula pa lang, tandaan niyo po, sa simula pa lang, verse 4. Anong sabi sa verse 4? Kailangan niyang dumaan sa Samaria. Doon pa lang, it's a statement na ito ay ang kalooban ng Diyos. Okay, and that's it. Tama-tama, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng Diyos, kaya nga, kailangan ko dumaan ng Samaria. Kasi ito ang kalooban ng Diyos, na iligtas tong babaeng ito. Okay, at mamaya, may kita natin na hindi lang yung babaeng yun ang ililigtas ng Panginoon. Hindi lang yun yung babaeng yun yung iha-harvest ng Panginoon. No? At sabi niya, tapusin ang kanyang gawain. So itong nangyari dito sa John chapter 4 is part ng gawain ng Diyos na kailangan niyang gawin. Kaya nga, verse 4, kailangan niyang dumaan sa Samaria. You see? Nakita niyo po, it's pagsunod talaga ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama. No? Yun lang talaga ang buhay niya. Yun ang pagkain niya. Kaya siya pumunta doon, hindi para magpakapagod, magpahinga, at maghintay sa pagkain. But pumunta siya doon upang gawin ang kalooban na nagsugo sa kanya at tapusin ang kanyang gawain. And it's part ng gawain ng Diyos. You see? Kaya tingnan niyo po sa verse 35. Hindi ba't sinasabi ninyo, eto na, nagsimula na magturo ang Panginoong Yesus. Hindi ba sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at darating ng pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. So dito, actually, itong part na to, nung una, actually, dati pa man, nababasa ko na to, pero sobrang hirap talaga intindihin. No? Na hindi ko talaga maintindihan paano napasok tong usapin na to sa konteksto na ito. Sige, bago po natin yan sagutin, baka meron po kayong ma-share. Napag-aralan nyo na po ba ito? Baka may ma-share po kayo. Or gawin natin to bukas kasi 4:35 na. Muulan ba, Gab? Makalabas pa tayo. Okay, makakalabas po kami for evangelism. So, yun na lang po muna. Dito na lang po tayo mag-stop, no? Para din kasama yung iba. So, ito yung tanong. Ito na rin po, iiwan ko na pong tanong din sa inyo. Ano yung neto? Ano yung connection neto? Bakit na ipasok ito sa doon sa konteksto na binabasa natin? Okay? Klaro po ba yung tanong ko po? Okay? Ano yung connection niya? Kasi, wag niyo po talagang isipin na yung part na ito, another topic to, no? Hindi po. Kasi dati, the way ko to interpret is ganun eh. May ibang tinuturo yung Panginoon dito naman iba. So, ganun talaga, no? Kumbaga makikita nyo sabog-sabog, no? Pero hindi po. Napakahalaga po ng part na ito sa tagpo na ito. Okay? It's part po talaga ng kabuuan na binabasa natin, yung pagliligtas ng Samaritana at pagliligtas sa mga Samaritano na sinabihan ng Samaritana. Okay po? So dito po muna tayo.
end muna tayo dito and patuloy natin bukas yung verse 35. Okay? So, yun, praise God at ito, paalala, application, ang atin rin pong pagkain ay mamuhay lamang talaga sa kalooban ng Diyos. Wala na pong ibang, kung ano man po ang ipinakita ng Panginoong Hesus sa atin, ganun at ganun din po talaga ang ating ipapamuhay. No? So, patuloy niyo pong aralin ang salita niya at baguhin ang ating mga isipan sa pamagitan ng kanyang salita para po sa mga sitwasyon na mangyayari, malalaman natin kung anong kalooban ng Diyos. No, wag niyo na pong isipin na, wala, may nangyari. Teka lang ha, spend muna ako 1 oras. Lord, may nangyari. Tapos mag-mini-mini mo ka. Oy, ito yung sabi niya. Ito yung gagawin ko. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Ito po, ang paggawa ng kalooban ng Diyos is patuloy mo lang basahin ang kanyang salita, mabago ang iyong isipan, at sa mga sitwasyon, malalaman mo kung anong kalooban ng Diyos. Paano ka magre-respond sa ganung bagay. Okay? Ganun lang po. No? Naintindihan niyo po yon? Okay? So, ayun po. Maraming salamat sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan at sa pagbibigay talaga sa amin ng halimbawa ng pagsunod at pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pagmamahal at pag-ibig sa Ama at sa amin ay ikaw ay sumunod, namuhay ka ng banal, namuhay ka na hindi kailanman nilabag ang kautusan, at kung kaya't sa iyong katuwiran na iyong inilipat, isinalin din sa amin, kami ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong habag-atawan na pinadala mo ang iyong tanging anak. At salamat, Banal na Espiritu, na siyang bumuhay muli sa amin. At kami ay nagkaroon ng kakayanan upang ito'y matanggap at mabuhay muli. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. See you po ulit bukas. Bye. I once was lost in darkest night.